Ang pag-ibig na binuo ng isang panloloko, isang pagbabalat kayo upang makaangat sa buhay, makuha lang pangalan at katanyagan na hindi masasabing pag-ibig. Walang magandang kalalabasan lalo na kung may masisira kang tao at masasaktan. Samahan niyo kung tuklasin kung paano ang tunay na pag-ibig ay makilalang babaeng matagal nang hinahanap at paano kung sa pagtatagpo nila malalaman niyang may apat na anak siyang tagapagmana. 7 taon nang nakakalipas sa gitna ng isang madugong gabi sa masukal na kabundukan ng Sitio Esperanza, isang sugatang lalaking humihingi ng huling pagkakataon sa langit. Si Dante Valderrama, ang tagapagmana ng pinakamalaking imperyo sa bansa ay biktima ng isang marahas na pagtataksil. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim, isang mahiwagang dalaga ang sumulpot, si Leora. Sa loob ng isang tago at malamig na kuweba, tanging ang init ng katawan ng dalaga ang nakakaakit na halimuyak ng sariwang wild lavender ang naging tanging ugnayan ni Dante sa mundo ng mga buhay. Isang gabi ng pagsasalba ang nauwi sa isang gabing hindi nila malilimutan. Isang sandali ng pag-iibigan akala nila huli na. Ngunit bago pa sumikat ang araw, naglalahong parang bula si Laura. Dala-dalang isang sekretong magpapabago sa takbo ng kanilang tadhana. Ngayon si Dante ang kinatatakutan bilang The Iron CEO, malamig, walang awa at mailap. 7 taon siyang nabilanggo sa alaala ng amoy ng lavender at sa haplos ng babaeng nagdugtong sa kanyang paghinga. Sa kanyang desperasyon na mahanap ang kanyang tagapagligtas, isang tusong babae na nagangalang Celas ang papasok sa eksena upang angkinin ang posisyon sa tabi ng makapangyarihang bilyonaryo. Ngunit ang tadhana ay may sariling laro. Sa muling pagbabalik ni Leora sa kabihasnan, hindi na siya nag-iisa. Bitbit niya ang apat na munting anghel at mga matang kawangis ng sa lalaking matagal niya nang kinalimutan. Sa gitna ng isang panganib, muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Mabubuhay ang amoy ng lavender at muling titibok ang pusong matagal nang naging bato. Paano ipaglalaban ni Leora ang kanyang karapatan kung ang buong mundo ay naniniwalang si Celas ang tunay na reyna ni Dante? Sapat ba ang katotohanan para buwagin ang mga kasinungalingan o tuluyan ng mailalayo ng mapaglarong pagkakataon ang isang amang hindi alam na meron na pala siyang apat na tagapagmana? Sa mundong puno ng laro at kapangyarihan, matutuklasan ni Dante na ang tunay na kayamanan wala sa kanyang bilyones, kundi sa bisig ng babaeng galing sa probinsya na tanging pag-ibig lang ang baon para siya'y protektahan. Isang kwento ng sakripisyo, pagpapanggap at pag-ibig na nakatadhana hanggang sa huling hininga. Ang ulan sa Sitio Esperanza ay tila walang balak tumigil. Nagngangalit ang langit at ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa mga dahon na naglalakihang puno sa bundok. Sa gitna ng masukal na kagubatan, mabilis ang hakbang ni Leora. Bitbit niya ang isang basket na puno ng mga sariwang halamang gamot at mga bulaklak ng wild lavender na tanging sa tuktok lamang ng bundok na iyon tumutubo. Kailangan makauwi na ako bago pa lumakas ang agos sa sapa. Bulong niya sa sarili habang iniigpitan ng kapit sa kanyang manipis na balabal. Ngunit napatigil siya. Sa gitna ng ingay ng kulog at ulan, may narinig siyang kakaiba. Hindi yon huni ng ibon o kaluskos ng hayop. Putok ng baril. 3, 4, sunod-sunod. Mabilis na nagtago sa Leora sa likod ng isang malaking puno ng balete. Hawak ang kanyang dibdib na tila gustong kumawala sa kaba, sumilip siya. Doon sa may paanan ng bangin, nakita niyang isang itim na sasakyang nakataob at nagliliyab sa kabila ng ulan. May mga anino ng mga lalaking may hawak na armas, tila may hinahanap. Nang makaalis ang mga armadong lalaki, nanaig ang kuryosidad ni Leora sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinangyarihan, ngunit bago pa siya makarating sa sasakyan, isang madugong kamay ang biglang humawak sa kanyang bukong-bukong. Napasigaw si Leora sa gulat at napaupo sa maputik na lupa. Tulong! Hikbi na isang baritono at nanghihinang boses. Isang lalaking nakandusay sa ilalim ng mga ligaw na damo, puno ng putik at dugo ang mamahalin nitong suot na suit. Kahit sa ilalim ng dumi, kitang-kita ni Leora ang matikas na hubog ng mata nito. Matangos na ilong, makakapal na kilay at ang panga na tila inukit sa bato. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang malalim na sugat sa tagiliran nito na patuloy dinadaluyan ng pulang likido. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita, sabi ni Leora. Nawala ang kanyang takot at napalitan ng awa.
Dahil maliit ang kanyang pangangatawan, nahirapan si Liora na pasanin ng lalaki. Kailangan natin umalis dito, babalik sila. Gamit lahat ng kanyang lakas, inakay niyang lalaki patungo sa isang lihim na kuweba na malapit sa isang talon. Yon ang kanyang takbuhan kapag inaabutan siya ng dilim sa bundok. Pagdating sa loob, maingat na tong inihiga sa isang banig ng mga tuyong dahon. Nanginginig ang mga kamay ni Liora habang binubuksan ang botones ng polo ng lalaki para makita ang sugat. Halos mapasinghap siya. Diyos ko, malalim to. Mabilis siyang kumuha ng mga dahon ng mugwort at hinugasan to gamit ang tubig ulan na naipon sa labas. Dinikdik niya ang mga halaman na hinaluan ng kanyang espesyal na langis ng lavender. Mainit, ungol ng lalaki. Pinilit nitong idilat ang mga mata ngunit tila napakabigat ng kanyang mga talukap. Ang tanging nakikita niya ay ang malabong anino ng isang babae na tila anghel sa gitna ng dilim. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malambot at malamig na kamay na humahaplos sa kanyang noo. Magiging maayos din ang lahat. Mahinang bulong ni Liora. Ang boses niya ay parang musika na nagpapakalma sa nagngangalit na pakiramdam ni Dante. Pinahid ni Liora ang dinikdik na gamot sa sugat ng lalaki. Napadaing to sa hapdi at napahawak sa kamay ni Liora. Mahigpit, di na natatakot na kapag bumitaw ito, tuluyan na siyang lalamunin ng kamatayan. Sa gabing yon, sa loob ng maliit at madilim na kuweba, tanging ang tunog ng ulan at ang mabigat na paghinga ng lalaki ang maririnig. Hindi alam ni Liora ang lalaking to na kanyang iniligtas ay ang taong babasag sa kanyang tahimik na mundo. At si Dante, sa kabila ng lagnat at sakit ay may isang bagay na itatatak sa kanyang isipan na hindi niya malilimutan sa loob ng 7 taon. Ang bango ng lavender na nagmula sa balat ng babaeng nagligtas sa kanya. Sino ka? Muling tanong ni Dante sa pagitan ng kanyang pagdedeliryo. Liora. Ang pangalan ko Liora. Bulong ng dalaga bagaman alam niyang maaaring hindi na ito matandaan ng lalaki bukas. Pinanood ni Liora ang mahimbing na pagtulog ng lalaki. Hindi niya namalayan na pati siya dinalaw na rin ng antok habang nakasandal sa balikat nito. Ang gabing yon ang simula ng isang koneksyon na hindi kayang putulin ng kahit anong bagyo. Lumipas ang 7 taon na parang isang mabilis na agos ng tubig sa sapa na Sitio Esperanza. Para kay Liora ang gabing yon sa kuweba, tila isang panaginip na lang na nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang buhay. Hindi lamang dahil sa alaanan ng lalaking duguan, kundi dahil sa 4 na buhay na ngayon nagbibigay kulay sa kanyang mundo. Nanay, si Aki po kinuha yung tinapay ko, sigaw ni Danica, ang bunso sa 4 na magkakapatid. Hindi ko kinuha. Hinati ko lang para kay Benj. Depensa naman ni Aki. Ang panganay na sa edad na 6 na taon ay kakikitaan na ng tindig at tarinong hindi pangkaraniwan. Napangiti si Liora habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak, sina Aki, Benj, Sia at Danica, 4 na magkakapatid na sabay-sabay lumaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang medikal na milagro na ikinagulat ng maliit na baryo, ngunit higit sa lahat, ang 4 na bata ay may mga katangian na hinding-hindi maikakaila. Ang matatalas na mga mata, ang matangos na ilong at ang natural na otoridad sa boses na eksaktong kopya ng lalaking niligtas niya 7 taon na ang nakalilipas. Di madali ang buhay probinsya para sa isang solong ina. Nagtatanim si Liora ng mga herbal na halaman at gumagawa ng mahalagang langis o essential oils para ibenta sa bayan. Ang kanyang produktong lavender ang pinakamabenta dahil sa kakaibang bango nito na tila nakapagpapagaling ng anumang pagod. Nanay, bakit po tayo nag-eempake? Tanong ni Sia habang tinitingnan ang mga maletang luma na inilabas ni Liora. Pupunta tayo sa Maynila mga anak, malumanay na sagot ni Liora. Doon, mas malaki ang pagkakataon nating mapalagong ating negosyo. At sabi ng tiyahin ninyo, kailangan nila ng supplier na isang malaking hotel doon. May kaba sa dibdib ni Liora. Ang Maynila, malawak at magulo. Natatakot siya na baka sa muling pagtapak niya sa kabihasnan, mahanap siya na nakaraan. Ngunit para sa kinabukasan ng kanyang 4 na anghel, handa siyang harapin ang kahit anong takot. Samantala, sa tuktok ng isang matayog na gusali, sa puso ng Makati, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng malawak na bintana na gawa sa salamin. Si Dante Valderrama ay hindi na ang sugatang lalaki na nakandusay sa putikan.
Siya na ang pinakamakapangyarihang CEO sa bansa. Ang Valderrama Empire lumago ng triple sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihan, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nananatiling hungkag. Sa loob ng 7 taon, walang gabi na hindi niya napapanaginipan ng kuweba. Walang araw na hindi niya hinahanap ang amoy ng lavender. Sir Dante? Tawag ng kanyang sekretarya. Narito na po si Celas. Sinasabi niya na meron siyang mahalagang ebidensya tungkol sa gabing yon sa Isla Verde. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at sapatos. Si Celas ay isang socialite na matagal nang naghahabol kay Dante. Alam niya ang tungkol sa misteryosong babae na nagligtas sa CEO at ginamit niya lahat ng kanyang pera para gumawa ng peking kwento. Dante, darling, malambing na tawag ni Celas. Nagpabango siya ng matapang na lavender, isang peking amoy na binili niya sa ibang bansa para lang makuha ang atensyon ng lalaki. Hindi ko na kayang itago pa. Ako ang babaeng yon. Ako ang nagligtas sa iyo sa bundok. Tiningnan siya ni Dante ng matalim. 7 taon kitang hinanap. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Natakot ako, Dante. Alam mong galing ako sa mayamang pamilya. Ayokong madamay sa gulo ng mga Valderrama noon. Pagsasinungaling ni Celas. Pero ito ang panyo ko. Ang panyo na ginamit ko para punasan ang iyong noo. Inabot ni Celas ang panyong iyon na may borda ng pangalang Celas. Bagaman may pagdududa, tila nabulag si Dante sa kanyang pagnanais na matapos ng kanyang pangungulila. Nilapitan niya si Celas at inamoy ang leeg nito. Lavender. Ngunit bakit tila hindi itong amoy na nagpapatibok ng kanyang puso noon? Bakit tila kulang sa tamis at init? Kung ikaw nga ang babaeng yon, Celas, asahan mo, ibibigay ko sa iyong mundo, sabi ni Dante sa malamig na tono. Hindi alam ni Dante habang pinaplano niya ang pagpapakasal sa maling babae. Isang bus mula sa probinsya ang kakapasok pa lamang sa terminal ng Maynila. Sa loob nun, 4 na batang may mga matang eksaktong tulad ng sa kanya ang nagmamasid sa mga naglalakihang gusali ng lungsod. Malapit na tayo, nanay, sabi ni Aki habang nakatingin sa malayo. Oo, Aki, malapit na, sagot ni Leora habang mahigpit na hawak ang kanyang supot ng mga tuyong bulaklak ng lavender, ang tanging alaala na isang gabing nagpabago sa kanyang buhay. Ang penthouse ni Dante Valderrama ay isang simbolo ng karangyaan, malamig, moderno at minimalist. Ang penthouse ni Dante Valderrama ng gabing yon, binalot ng matapang at halos nakakasulasok na amoy ng lavender. Si Celas, nakasuot ay isang pulang silk dress. Kanina pa sinusubukan na makuha ang buong atensyon ng CEO. Dante, bakit parang malayong iniisip mo? Di mo ba nagustuhan ang regalo ko? Tanong ni Celas habang umihilig sa balikat ng lalaki. Tumingin si Dante sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nagkalat sa lupa. Nagustuhan ko, Celas, ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit tila nag-iba ang boses mo? Sa alaala ko ang boses ng babaeng nagligtas sa akin, parang isang banayad na haplos ng hangin sa bundok. Sandaling natigilan si Celas. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak ng palusot. Dante, 7 taon nang nakakalipas. Nag-aral ako sa Europa. Nag-iba ang pananalita ko at syempre, nung gabing yon puno ako ng takot. Natural lang na mag-iba ang tono ko. Tumango si Dante. Bagaman may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tumututol. Gusto niyang maniwala. Gusto niya nang tapusin ang 7 taon na paghahanap sa isang anino. Siguro nga masyado lang akong pagod. Bukas ipakikilala kita sa board of directors bilang mapapangasawa ko. Utang ko sa iyo ang buhay ko at ang mga Valderrama laging nagbabayad ng utang. Lihim na napangiti si Celas. Nagtagumpay siya. Ang kumpanyang Valderrama Empire ay magiging kanya na rin sa lalong madaling panahon. Hindi niya hayaan na may makasira sa planong ito. Habang nangyayari yon sa itaas ng tore ng kapangyarihan, sa ibaba, sa isang maliit at abot kayang apartment sa gilid ng lungsod, abala sa Leora sa pag-aayos ng kanilang bagong tirahan. Ang 4 na bata nakaupo sa sahig, tinutulungan siyang magbalot ng mga herbal sachets na ibebenta nila sa susunod na araw. Nanay, bakit po ang taas ng mga bahay dito? Di po ba nahulog ang mga tao? Inosenteng tanong ni Bench habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi anak, matitibay ang pagkakagawa sa mga yon, sagot ni Leora habang inahaplos ang buhok ng anak.
Bukas sasama kayo sa akin sa Grand Valderrama Hotel. Maghahatid tayo ng mga langis at sabon pero tandaan nyo, huwag kayong ihiwalay sa akin, maliwanag? Opo, nanay. Sabay-sabay na sagot ng apat. Si Aki, ang pinakamatalas ng pakiramdam, ay lumapit sa kanyang ina. Nay, bakit parang malungkot kayo simula nang dumating tayo dito? May kinatatakutan po ba kayo? Napatingin sa Leora sa kanyang panganay. Minsan nakakalimutan niya na 6 na taong gulang pa lang si Aki dahil sa lalim to kung mag-isip. Wala, Aki. Napagod lang marahil ang nanay sa biyahe. Matulog na tayo, maaga pa tayo bukas. Kinabukasan, sa lobby ng Grand Valderrama Hotel, abala ang lahat para sa mga gaganaping press conference si Dante. Pumasok si Leora sa service entrance, bit-bit ang kanyang mga produkto. Habang nakasunod ang 4 na bata na tila mga itik na nakapila. Miss Leora, mabutit dumating ka na. Bungad ng manager ng hotel na si Mrs. Torres. Kulang na kulang kami sa mga lavender soaps para sa mga VIP rooms. Pakidala na lang ang mga ito sa 15th floor doon sa suite ng CEO. Po? Sa suite po ng CEO? Kabadong tanong ni Leora. Oo, wag kang mag-alala. Wala doon si Sir Dante. Nasa press conference siya ngayon sa ballroom. Bilisan mo lang para di ka abutan ng security. Tumango si Leora at mabilis na naglakad patungo sa elevator kasama ng mga bata. Ngunit pagdating sa 15th floor, bumukas ang elevator. Bumungad sa kanila isang babaeng tila reyna sa kayabangan, si Celas. Sino kayo? At bakit may dalang mga bata dito sa VIP floor? Mataray na tanong ni Celas habang tinatakpan ng ilong. And what is that smell? Ang baho! Naniga si Laura. Hindi dahil sa takot sa babae kundi dahil sa amoy nito. Lavender, pero isang peking bersyon ito. Supplier lang po kami ng hotel, ma'am. Magalang na sagot ni Leora habang inihilang kanyang mga anak sa likod niya. Tiningnan ni Celas sa mga bata mula ulo hanggang paa. Sandali siyang napatigil na makitang mukha ni Aki. May kung anong kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Ang batang ito, bakit parang nakita niya na ang mga matang yon? Umalis na kayo dito ngayon din, sigaw ni Celas. Ayoko ng mga hampas lupa sa paligid ko bagong engagement party ko. Bago pa makasagot si Leora, isang baritono at malamig na boses ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Celas, anong gulo to? Lumingon si Leora. Doon, nakatayo ang lalaking 7 taon niyang hindi nakita. Mas matikas, mas makapangyarihan ngunit ang mga mata nananatiling pareho. Ang mga matang tumitig sa kanya sa loob ng kuweba sa gitna ng ulan. Napigilan ni Leora ang kanyang paghinga. Si Dante, ang ama ng kanyang mga anak. Tumigil ang mundo ni Leora. Sa bawat hakbang ni Dante Valderrama patungo sa kinaroroonan nila tila nauubusan ng hangin ng kanyang baga. Ang lalaking dati sugatan, halos mamatay sa kanyang mga bisig. Ngayon, nakatayo sa harap niya, tila isang Diyos ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat hibla ng kanyang mamahaling charcoal gray suit ay nagpapakita ng otoridad na kayang magpabagsak ng sino man sa isang salita lang. Dante, darling, buti dumating ka. Mabilis lumapit si Celas sa lalaki at kumapit sa braso nito, tila minamarkahan ang kanyang teritoryo. Itong mga taong to bigla na lang sumulpot dito sa VIP floor. Ang babastos, ayaw umalis. Di pinansin ni Dante si Celas. Ang kanyang mga mata nakapako sa babaeng nakatayo sa tapat ng elevator. Si Leora nakayuko, pilit tinatago ang buka sa likod ng kanyang buhok, habang ang mga kamay mahigpit na nakahawak sa balikat ng kanyang mga anak. Sino sila? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay malalim, malamig, ngunit may bakas ng pagkalito. May kakaiba siyang nararamdaman. Isang pamilyar na kuryente na dumadaloy sa kanyang ugat na 7 taon niya nang hindi nararamdaman. Supplier lang po kami ng produktong herbal, sir. Mahinang sagot ni Leora nang di tumitingin sa mga mata nito. Binalat kayo niya ang kanyang boses, ginawa tong mas paos at mababa. Paumanhin po, naligaw lamang kami ng palapag, aalis na kami? Ngunit bago pa makakbang si Leora, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Nanay, siya po bang boss? Tanong ni Danica, ang pinakabunso, habang nakaturo kay Dante. Ang sabi niyo po, ang boss lang ang may ganyang korbata. Napakunot ang noo ni Dante. Tumingin siya sa ibaba at doon lang niya napansin ang 4 na bata. Sa isang saglit, tila tumigil ang pagtibok ng puso ng CEO. 4 na bata,
Apat na pares ng mga mata na tila tumitingin sa kanyang kaluluwa, lalo na ang batang lalaking nasa harap, si Aki. Ang bata ay may tindig na kapareho ng sa kanya, at ang mga mata nito tila tinitingnan niya ang sarili niyang refleksyon nung bata pa siya. Aki, huwag kang maingay, bulong ni Leora, halata ang panginginig sa boses. Hahakbang sana si Dante papalapit sa mga bata nang biglang tumunog ang kanyang telepono at muling nagkagulo ang mga bodyguard sa paligid. Sir Dante, kailangan na natin bumaba. Ang press naghihintay na sa ballroom? Wait! Pigil ni Dante. Tumingin siya kay Leora. Anong pangalan mo? Lia po, sir. Pagsisinungaling ni Leora. Pinutol ang kanyang tunay na pangalan para hindi siya makilala. Lia, ulit ni Dante. Tila ninanamnam ang pangalan. Tumingin siyang muli sa mga bata. At ang mga batang ito, anak mo silang lahat? Opo, sir. Apat na magkakapatid po sila, sagot ni Leora. Swerte mo. Tipid na sabi ni Dante bago siya hinila ni Silas paalis. Ngunit bago tuluyan makalayo, lumingon si Dante. Ang amoy. Sa pagdaan ni Leora malapit sa kanya, isang banayad na halimuyak ng sariwa at tunay na lavender ang maplos sa kanyang amoy. Hindi ito ang matapang at artipisyal na pabango ni Silas. Ito ang amoy na 7 taon na nang hinahanap. Pagdating sa loob ng elevator, halos mapaupo si Leora sa sahig sa sobrang panghihina ng kanyang mga tuhod. Nanay, bakit po kayo nanginginig? Tanong ni Bench habang hinahawakan ang kamay ng ina. Wala ito, mga anak. Pagod lang ang nanay, sagot niya. Pero sa loob-loob niya, nagkakagulo ang kanyang isipan. Nandito siya. Ang lalaking yon ay si Dante Valderrama at halos makaharap niya na ang kanyang mga anak. Samantala, sa ballroom, hindi makafocus si Dante Valderrama. Sa harap ng mga kamera, habang nagsasalita si Silas tungkol sa kanilang nalalapit na kasalan, ang isip ni Dante na sa babaeng supplier at sa 4 na batang nakita niya sa lobby. Silas, bulong ni Dante sa gitna ng press conference. Sinong supplier na yon? Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Bakit, Dante? Isang hamak na taga-bukid lang yon. Inis na sagot ni Silas. Pilit nang umingiti sa harap ng mga photographer. Kalimutan mo na siya, isipin mong kasal natin. Ngunit hindi titigil si Dante. May kung ano sa mga mata ng batang si Aki na hindi siya pinatatahimik. Isang hinala na tila isang binhing nagsisimulang tumubo sa kanyang isipan. Kung si Silas ang nagligtas sa kanya, bakit tila mas tahanan ang pakiramdam niya sa presensya ng estrangherong babaeng yon? Hindi, bulong ni Dante sa sarili. Hindi ako po pwedeng magkamali. 7 taon akong naghintay, hahanapin ko ang katotohanan. Hindi alam ni Dante sa sandaling yon ang katotohanan ay naglalakad na palabas ng kanyang hotel. Dala-dala ang 4 na lihim na kailanman ay hindi niya inaasahan na magiging kanya. Hindi mapakali si Dante sa loob ng kanyang opisina. Kahit anong basa niya sa mga dokumentong nasa harap niya, ang mga mata ng batang si Aki ang nakikita niya. Ang paraan ng pagtayo ng bata, ang pagkunot ng noo nito kapag nag-iisip, lahat yon tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling nakaraan. Eman, tawag ni Dante sa kanyang pinagkakatiwalaang head of security. Po, Sir Dante? Ipag-utos mo ang paghanap sa babaeng supplier na nakita natin kanina sa lobby. Lia ang sinabi niyang pangalan. Gusto kong malaman kung saan siya nakatira, sinong mga kasama niya at lalong-lalo na kung sino nga ba ng 4 na batang kasama niya. Napatigil si Eman. Sir, tungkol po ba ito sa paghanap ninyo sa Isla Verde? Hindi ko pa alam, Eman. Pero ang amoy niya, ang lavender na yon, hindi yon nabibili sa butika. Yon ang amoy ng bundok. Yon ang amoy ng gabing akala ko mamamatay na ako. Samantala, sa loob ng isang madilim na sasakyan, galit na galit, tinapon ni Silas ang kanyang designer bag. Hindi maaari. Hindi pwedeng magtagpo ang mga landas nila. Alam ni Silas ang totoo. Nung gabing yon, 7 taon na ang nakakalipas, hindi siyang nagligtas kay Dante. Nakita lang niya si Leora na bumababa mula sa bundok, tuguan ng damit at may dalang mga halamang gamot. Pinanood niya si Leora mula sa malayo at doon niya nakuha ang ideya na agawin ng pagkakakilala nito. Kailangan mawala ng babaeng yon bago pa makumpirma ni Dante ang lahat. Bulong ni Silas sa kanyang sarili. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan na isang tauhan. Hanapin yung apartment ng supplier na si Leora. Takutin niyo siya. Siguraduhin aalis siya ng Maynila ngayong gabi din. Sa kabilang dako ng lungsod, abala sa Leora sa paghanda ng hapunan para sa kanyang mga anak.
Ngunit bago pa man sila makakain, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Sino yan? Kabadong tanong ni Leora. Hindi sumagot ang nasa labas. Sa halip, muling bumundol ang pinto. Natakot ang mga bata at mabilis na nagtago sa likod ni Leora. Si Aki, bitbit ng isang maliit na kahoy na sandok, ay tumayo sa harap ng kanyang mga kapatid. Huwag po kayong matakot, nanay. Poprotektahan ko kayo. Matapang na sabi ng 6 na taong gulang na bata. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 lalaking nakasuot ng itim. Sumama ka sa akin o sasama ang mga bata sa'yo sa kabilang buhay. Ngunit bago pa man makalapit ang mga lalaki, isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa likuran nila. Sa isang iglap, tila may bagyong dumaan. Ang 2 lalaki nakandusay na sa sahig, hawak ng mga tauhan ni Dante. At sa pintuan nakatayo ang CEO. Ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa maliit na apartment ni Leora. Sir Dante? Gulat na sabi ni Leora. Hindi sumagot si Dante. Ang kanyang mga mata diretsong nakatingin kay Aki na hanggang ngayon nakataas pa rin ang sandok, handang lumaban. Lumapit si Dante sa bata at dahan-dahang lumuhod para maging kapantay nito. Anong pangalan mo, bata? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses hindi na malamig. Sa halip, puno to ng kuryosidad at isang uri ng pangungulila. Aki po, sagot ng bata. Hindi natitinag sa titig ng bilyonaryo. Bakit niyo po tinatakot ang nanay ko? Napangiti si Dante, isang ngiti na ngayon lang nakita ng mga kanyang tauhan sa loob ng 7 taon. Hindi ko siya tinatakot, Aki. Iniligtas ko siya. Tumingala si Dante kay Leora. Tumayo siya at dahan-dahan lumapit sa dalaga hanggang maramdaman ni Leora ang init ng katawan nito. Lia o Leora? Yon ang pangalang binulong mo sa akin sa kuweba 7 taon nang nakakalipas? Namutla si Leora. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, sir. Nagkakamali po kayo. Talaga? Hinawakan ni Dante ang kamay ni Leora at tinapat to sa kanyang puso. Kung nagkakamali ako, bakit sumasabog ang puso ko sa tuwing malapit ka? Bakit ang mga batang to ay mukhang ako nung bata pa ako? Huminga na malalim si Dante. Ang amoy ng lavender mula sa buhok ni Leora ay tuluyan ng bumasag sa kanyang depensa. Sabihin mong totoo, Leora, sila ba ay mga anak ko? Bago pa makasagot si Leora, ang 3 pang bata, sina Benj, Sia at Danica ay lumapit na rin at kumapit sa binti ni Dante. Tatay? Inosenteng tanong ni Danica. Tumulo ang luha ni Leora. Ang pader na tiniyo niya sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng gumuho. Sa sandaling yon, alam niyang wala ng urong ang tadhana. Ang katotohanan ay nakalantad na at wala nang po pwedeng humadlang kahit pa mga kasinungalingan ni Silas. Ang katahimikan sa loob ng maliit na apartment ay tila isang bomba na anumang oras ay sasabog. Nakatayo si Dante, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa 4 na bata na ngayon nakapaligid sa kanya. Ang salitang tatay na binigkas si Danica ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Leora, sumagot ka. Muling pag-uutos si Dante, ngunit sa pagkakataong to, may halong pagsusumamong kanyang boses. Sila ba ang bunga ng gabing yon? Yumuko si Leora. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Ano naman na magbabago kung aaminin ko, Dante? 7 taon nang nakakalipas, may sarili ka ng buhay, may selas ka na? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dante. Selas? Ang babaeng yon ay isang huwad. Ngayong gabi napatunayan kong lahat. Ang amoy ng lavender na hinahanap ko. Ang boses na nagligtas sa akin, ikaw yon, Leora. Hinding-hindi ako magkakamali. Bago pa makasagot si Leora, biglang pumasok si Eman, ang head of security. Sir Dante, tumatawag po si Miss Selas. Nagkakagulo na po sa hotel dahil hindi kayo bumalik sa pagpapatuloy ng press conference. Nagbabanta po siyang tatawag sa media para sirain ang kumpanya kung hindi kayo sisipot. Tumingin si Dante kay Eman nang may talim na sapat ng magkasugat. Hayaan mo silang magwala. Ipunin mo lahat ng ebidensya ng kanyang panlilinlang, ang peking panyo, ang mga biniyarang saksi, at ang tangkang pag-atake sa pamilyang to kanina. Gusto ko, bago sumikat ang araw, wala nang pangalang Sela sa mundong to ng negosyo. Lumingon si Dante sa mga bata, lumuhod siyang muli para makapantay ang mga ito. Mga anak, maaari niyo ba akong samahan? Nagkatinginan ng 4 na bata. Si Aki bilang panganay ang una nagsalita. Saan po tayo pupunta, sir? Sa bahay ko.
Sa tunay ninyong tahanan? Sagot ni Dante habang hinahawakan ng maliit na kamay ni Aki. Doon, walang mananakit sa inyo at ang nanay ninyo, hindi na muling magtatrabaho ng gusto dahil ako na ang mag-aalaga sa inyo? Dante, hindi ganon kadali yun. Pigil ni Leora. Leora, 7 taon akong nabulag. Hahayaan mo ba akong mabulag muli? Lumapit si Dante at hinawakan na magkabilang balikat ni Leora. Ibigay mo sa akin ang pagkakataong to, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga bata. Tingnan mo sila, Leora. Karapatan nilang maranasan ang buhay na nararapat para sa mga Valderrama. Napatingin si Leora sa kanyang mga anak. Nakita niya ang kuryosidad sa mata ni na Benj at Sia, ang pananabik sa mukha ni Danica. Si Aki naman tila naghihintay lang ng kanyang hudyat. Sa huli, dahan-dahan tumango si Leora. Pagdating sa mansyon ng mga Valderrama, halos malula ang mga bata sa laki ng bahay, ngunit hindi daw nagtatapos ang gabi. Sa malaking sala, naghihintay ang isang galit na Selas. Dante, saan ka ba nanggaling? At sino mga basurang ito na dala mo? Napatigil si Selas nang makita si Leora. Namutla siya tila nakakita ng multo. Ikaw? Oo, Selas. Siya ang babaeng ninakawan mo ng pagkakakilanlan. Malamig na sabi ni Dante habang inaalalayan si Leora. At ang mga batang to, sila ang tagapagmana ng Valderrama Empire, ang mga anak na pilit mong pinaligpit kaninang gabi. Hindi totoo yan, Dante. Niloloko ka lang niya, sigaw ni Selas, pilit na humahawak sa braso ni Dante. Padaskol na tinabig ni Dante ang kamay ng babae. Meron akong CCTV footage ng iyong mga tauhan na sumusugod sa apartment nila. Meron din akong DNA test results na sinasagawa na ngayon gamit ang mga sample na nakuha ko kanina. Pero higit sa lahat, meron akong puso na hinding-hindi na magsisinungaling. Lumingon si Dante sa kanyang mga bodyguard. Ilabas ang babaeng to. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak muli sa kahit anong ari-arian ng mga Valderrama. At Eman, ituloy ang demanda. Gusto ko siyang mabulok sa kulungan para sa tangkang pagpatay sa aking pamilya. Hindi. Dante, magpapaliwanag ako. Sigaw ni Selas habang kinakaladkad palabas ng security. Nang mawala ang ingay ni Selas, bumalik ang katahimikan ng mansyon. Tumingin si Dante kay Leora na hanggang ngayon, di pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Leora, alam ko marami tayong dapat pag-usapan. Malambing na sabi ni Dante. Pero sa ngayon, hayaan mo muna kaming maging pamilya. Si Aki lumapit kay Dante at hinawakan ng laylayan ng suit nito. Tatay, totoo po ba? Hindi na kami babalik sa putikan? Binuhat ni Dante si Aki ng mahigpit. Hindi na anak, pangako yan ng tatay. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita ni Leora ang amoy ng lavender na tila naging mas matamis sa loob ng mansyong iyon. Alam niya, ito na ang simula ng bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang amoy ng probinsya ay maghahalo sa karangyaan ng lungsod, dala ng isang pag-ibig na walang imposible. Ang mansyon ng mga Valderrama na dati ay isang museum sa sobrang tahimik at lamig. Ngayon, punong-puno ng maliliit na yapak at tawanan. Para kay Dante, ang ingay na dinudulot ni na Benj, Sia at Danica habang naghahabulan sa malawak na pasilyo ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan lang, baka kayo madapa. Tawag ni Leora sa mga bata. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha habang nakatingin sa mga antik na florera na baka mahagip ng mga anak. Hayaan mo sila, Leora. Malambing na sabi ni Dante habang nakatayo sa likuran ng dalaga. Ang lahat ng gamit dito po pwedeng palitan, pero ang saya nila. Ngayon ko lang makikita ang mansong ito na ganito kabuhay. Humarap si Leora sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng malalaking chandelier, lalong kumikinang kagandahan ng dalaga. Dante, hindi pa rin ako makapaniwala. Masyadong mabilis ang lahat. Pakiramdam ko bukas pagising ko nasa maliit na apartment pa rin kami at nagbabalot ng mga herbal soaps. Hinawakan ni Dante ang mga kamay ni Leora. Hindi na mangyayari yon, pangako. Dinala ni Dante ang pamilya sa isang malawak na silid na sadyang inihanda para sa mga bata. May mga laruan, malalambot na kama at mga kagamitang pambata na tila ba matagal nang naghihintay sa kanila doon. Wow, nanay, tingnan ninyo. May sarili po akong kabayu-kabayuhan. Masayang sigaw ni Benj habang sumasakay sa isang mamahaling rocking horse.
Si Danica naman abala sa pagyakap sa isang higanteng teddy bear, pero si Aki, ang panganay, nananatiling nakatayo sa tabi ni Dante. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng kanyang ama, tila sinusuri kung ito ba ay totoo o isang ilusyon lamang. Aki, bakit di ka sumali sa mga kapatid mo? Tanong ni Dante habang hinahaplos ang buhok ng bata. Gusto ko lang siguraduhin na hindi kayo aalis. Seryosong sagot ng bata. Sabi po kasi sa amin sa probinsya, ang mga tatay daw po parang mga bituin. Nakikita lang sa gabi pero nawawala daw po sa umaga. Nadurog ang puso ni Dante sa sinabi ng anak. Lumuhod siya at niyakap si Aki ng mahigpit. Hindi ako mawawala, Aki. Ako ang magiging araw ninyo. Gigising kayo bukas, nandito pa rin ako at susunod na araw at sa lahat ng mga araw pang darating. Naramdaman ni Dante ang pagyakap na maliit na bisig ni Aki sa kanyang leeg. Yun ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang tunay na bigat at sarap ng pagiging isang magulang. Na makatulog ng 4 na bata dahil sa pagod, lumabas sina Dante at Leora sa terrace ng mansyon. Ang malamig na hangin ng gabi ay may dalang amoy ng gardenia at lavender mula sa mga halaman sa paligid. Salamat, Leora, panimula ni Dante habang nakatingin sa kalangitan. Salamat dahil pinalaki mo silang mabubuti at matatapang. Hindi ko alam kung paano mo nakayanan lahat na mag-isa sa loob ng 7 taon. Mahirap, Dante. Pero sa tuwing titingin ako sa mga mata nila, nakikita kita. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas para bumangon araw-araw, tapat na sagot ni Leora. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang tensyon na pilit nilang kinukubli sa harap ng mga bata muling sumabog. Ang amoy ng lavender mula kay Leora ay tila isang magnet na humihila kay Dante papalapit. 7 taon, Leora. 7 taon kong hinanap ang pakiramdam na ito. Bulong ni Dante habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga. Dante, baka nabibigla ka lang dahil sa mga bata. Hindi to dahil sa mga bata lang, putol ni Dante. Noong gabing yon sa kuweba, bago ko pa malaman na magkakaroon tayo ng supling, alam ko na sa sarili ko na ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang nagligtas sa akin, hindi lang sa mga kaaway ko, kung hindi, sa madilim kong mundo. Di na nakasagot si Leora nang maramdaman niya ang malambot at mainit na labi ni Dante sa kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pangungulila, paghingi ng tawad at pangako ng katapatan. Sa sandaling yon, tila bumalik sila sa gabing yon sa bundok, kung saan walang CEO, walang supplier, kundi 2 kaluluwang pinagtagpo ng tadhana. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, isang aninong nagmamasid mula sa malayo. Si Celas na nakalabas ng pansamantala gamit ang kanyang huling koneksyon ay nanonood mula sa gate ng mansyon. Ang kanyang mga mata nagdininga sa galit. Akala niyo ba tapos ng lahat? Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya sa pamilyang to, bulong ni Celas bago maling maglaho sa dilim. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga, tila nagdadala ng bagong pag-asa sa mansyon. Ngunit sa likod ng marangyang gate, isang panganib ang tahimik na gumagapang. Si Celas na nakagamit ng impluensya ng kanyang pamilya para samantalang makalaya sa warrant ay wala ng balak pang mabuhay ng marangal. Ang tanging nasa isip niya sirain ang perpektong pamilya ni Dante. Sa loob ng mansyon, abala ang lahat sa paghahanda para sa isang munting selebrasyon. Gusto ni Dante, opisyal na ipakilala ang kanyang mga anak sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Nanay, tingnan niyo po, ang ganda ng suot ko. Masayang pagmamalaki ni Sia habang umiikot na suot ang isang white lace dress. Napangiti si Leora, ngunit may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanila mula sa kung saan. Mag-iingat kayo sa pagtakbo, mga anak. Aki, bantayin mo ang mga kapatid mo sa garden, ha? Opo, nanay, sagot ni Aki, suot ang isang munting tuxedo na lalo nagpatingkad sa pagiging kamukha nito ni Dante. Habang naglalaro ang mga bata sa malawak na garden, isang delivery truck ang pumasok sa gate. Ayon sa security, may dalang mga karagdagang bulaklak at dekorasyon para sa party. Di nila napansin na sa loob ng truck nandoon si Celas, nakasuot na uniforme ng mga flower delivery personnel at may suot na face mask. Ngayon niyo makikita ang totoong bangungot, bulong ni Celas habang pinagmamasdan ng mga bata mula sa bintana ng sasakyan. Nakakita si Celas ng pagkakataon nang lumayo ang mga bodyguard para tulungan ang driver sa pagbaba ng mga gamit.
Lumapit siya sa direksyon ni Danica at Benj na noon ay abala sa paghabol sa mga paru-paro malapit sa dulo ng garden. Bata, gusto niyo ba ng mas maraming paru-paro? Malambing na tawag ni Silas, pilit binabago ang boses. Lumingon ang dalawang bata. Saan po? Tanong ni Danica. Doon sa loob ng truck, meron kaming mga mahiwagang kulungan doon. Hali kayo, aya ni Silas. Dahil sa kanilang pagiging inosente, dahan-dahan na lumapit ang dalawa. Ngunit si Aki na laging mapagmatsyag ay agad na nakahalata. Benj, Danica, huwag kayong lalapit. Sigaw niya habang tumatakbo patungo sa mga kapatid. Nataranta si Silas. Hinablot niya si Danica. Pilit na sinakay sa truck. Bitawan mong kapatid ko? Sigaw ni Aki habang pilit na hinahatak ang damit ni Silas. Sa kaguluhan natanggal ang maskara ni Silas. Ikaw? Gulat na sabi ni Aki. Nakilala niya ang babaeng umape sa kanila sa hotel. Sa loob ng mansyon narinig ni Dante at Leora ang sigawan mula sa garden. Mabilis silang tumakbo papalabas. Dante, si Danica! Sigaw ni Leora na makitang paalis na ang truck at hawak ni Silas ang bata sa loob. Ihanda ang lahat ng sasakyan ngayon din. Nagundong ng boses ni Dante. Ang kanyang mukha ay nagngangalit sa galit. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin ko wala nang sisikatan ng araw ang pamilya ni Silas. Nagsimula ang isang mabilis na habulan sa mga kalsada ng Maynila. Gamit ang kanyang mga GPS tracking units at ang mabilis na koordinasyon ni Eman, hindi hiniyaan ni Dante na makalayo ang truck. Dante, pakiusap iligtas mo ang anak natin? Hikbi ni Leora habang nasa loob sila ng mabilis na sasakyan. Hinawakan ni Dante ang kamay ni Leora nang mahigpit. Walang mangyayaring masama sa kanya, Leora. Hindi ko hayaang mawala ang pamilyang to. Ngayon ko palang sila nahanap. Na-corner ng mga sasakyan ni Dante ang truck sa isang abandonadong bodega malapit sa pier. Lumabas si Silas na hawak si Danica, isang matalim na gunting ang nakatutok sa leeg ng bata. Huwag kayong lalapit, isang hakbang pa at itutuloy ko to, sigaw ni Silas. Ang kanyang mga mata ay tila isang baliw. Silas, bitawan mo siya. Ako ang may kasalanan, hindi ang bata, sigaw ni Dante habang dahan-dahan lumalapit. Ikaw? Oo, Dante. Ikaw. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin? Ang posisyon ko, ang dangal ko, ang pangarap ko. Habang abala si Silas sa pagsigaw kay Dante, hindi niya napansin si Aki na dahan-dahan gumagapang wala sa likurang bahagi ng mga crates. Bit-bit ng bata ang kanyang maliit na tirador, isang laroang dala pa niya mula sa probinsya. Pitik! Isang maliit na bato ang tumama ng tumpak sa kamay ni Silas na may hawak na gunting. Aray! Napasigaw ang babae at nabitawan ng bata. Ngayon na! Sigaw ni Dante. Mabilis sinugod ng mga security si Silas habang sinalo ni Dante si Danica na mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Sa kabilang banda, niyakap na mahigpit ni Leora ang kanyang mga anak. Nang posasa na si Silas, tiningnan siya ni Dante nang may kasuklam-suklam na tingin. Silas, hindi mo lang ako naging kaaway. Naging kaaway mo isang ama at sa pagkakataong to, wala nang piyansang makakapalabas sa'yo sa impyernong pupuntahan mo. Nang magtagpo ang pamilya sa gitna ng bodega, doon lamang tuluyang nakahinga ng maluwag si Leora. Tumingin siya kay Aki, ang kanyang panganay na muling nagpatunay ng kanyang tapang. Salamat, Aki, bulong ni Dante, habang nakapatong kamay sa balikat ng anak. Ikaw ang tunay na bayani ngayong araw. Ngunit sa gitna ng tagumpay, alam ni Dante, kailangan na niyang gawing formal ang lahat. Di na siya papayag na may humarang pa sa kanilang kasiyahan. Matapos ang madilim na insidente sa bodega, naging mas mahigpit ang seguridad sa mansyon ng mga Valderrama. Ngunit sa likod ng mga matataas na pader, isang masayang pagbabagong nagaganap. Di na lamang to isang bahay para sa isang bilyonaryo, ito'y naging isang tahanan. Isang linggo matapos ang tangkang pagdukot, nagpasya si Dante na oras na para harapin ang mundo. Hindi niya hahayaang mabuhay sa anino ng kanyang mga anak. Gusto niyang malaman ng lahat ng Iron CEO ay meron ng katuwang at mga tagapagmana. Dante, sigurado ka ba dito? Tanong ni Leora habang inaayos ang kurbata ni Dante sa loob ng kanyang silid. Nakasuot si Leora na isang simple, ngunit eleganteng emerald green gown na tila nagpatingkad sa kulay ng kanyang balat. Masyadong malaking gulo ang maidudulot nito sa media.
Hinawakan ni Dante ang kamay ni Leora at tinalikan ang kanyang mga palad. Leora, 7 taon kitang kinuble sa puso ko. Ngayong narito ka na, ay gusto kong isigaw sa mundo na ikaw ang tanging babae na minahal ko at ng mga bata. Ang karapatan nilang dalhin ang pangalan ko ng may dangal? Ang ballroom ng Grand Valderrama Hotel ay punong-puno ng mga mamamahayag, negosyante at mga kilalang tao sa lipunan. Lahat nagtataka kung bakit biglang nagpatawag ng press conference ang CEO matapos ng balita tungkol sa pagkakakulong ni Celas. Nang bumukas ang malaking pinto na tahimik ang lahat, unang lumabas si Dante suot ang kanyang pinakamagarang navy blue tuxedo. Ngunit sa pagkakataong to hindi siya nag-iisa. Hawak niya sa kanyang kanang kamay si Leora at sa kanyang kaliwa ay si Aki. Kasunod nila ang 3 pang bata na inaalalayan ng piling nani at security. Rumaragasa ang mga flash ng kamera, nagbubulungan ng mga tao. Sinong babaeng yan? Yan ba ang tunay na ina ng mga anak niya? Ang kakamukha niya ang batang lalaki. Umakyat si Dante sa podium at dahan-dahang inayos ang mikropono. Ang kanyang boses na dati puno ng lamig ngayon may bakas ng init at determinasyon. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Marami ang nagtatanong tungkol sa naganap nitong mga nakarang araw. Ngayong gabi nais kong linawin ng lahat. 7 taon nang nakalilipas sa isang masukal na bundok, niligtas na isang babae ang buhay ko. Siyang dahilan kung bakit ako nakatayo dito ngayon. Tumingin si Dante kay Leora ng may pagmamahal na hindi kailanman nakita ng publiko. Sa loob ng 7 taon, nabulag ako ng maling impormasyon. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan upang itama ang lahat. Ang babaeng nasa tabi ko, si Leora, ang tunay na nagligtas sa akin at ang 4 na batang to, silang aking mga anak, silang tunay na tagapagmana ng Valderrama Empire. Isang matinding katahimikan ang namayani bago sinundan ng sunod-sunod na katanungan mula sa mga reporter. Sir Dante, ano pong mangyayari sa relasyon ninyo ni Leora? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Dante at tinarap si Leora. Sa harap ng lahat, lumuhod ang pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Naglabas siya ng isang maliit na kahon na may lamang isang dambuhalang brilyante, hugis bulaklak ng lavender. Leora, 7 taon nating hindi kapiling ang isa't isa. Marami akong pagkukulang at alam kong hindi yon sapat na mabayaran ng kahit anong yaman. Pero sa harap ng mga taong to at sa harap ng ating mga anak, nais kong itanong, will you marry me? Will you let me spend the rest of my life making up for those lost years? Napatakip ng bibig si Leora habang umaagos ang kanyang mga luha. Ang mga bata lumapit din sa kanila. Nanay, say yes po, sigaw ni Danica habang pumapalakpak. Yes, Dante. Sa loob ng 7 taon, ikaw lang hinihintay ng puso ko. Sagot ni Leora sa pagitan ng paghikbi. Nagsisigawan ang mga tao at muli nagliwanag ang ballroom sa mga flash ng kamera. Niyakap ni Dante si Leora ng mahigpit habang ang 4 na bata ay nakayakap sa kanilang mga binti. Sa sandaling yon, alam ni Dante na hindi niya nahanap ang kanyang tagapagligtas. Nahanap na niya ang kanyang buhay. Habang nangyayari ang kasiyahan sa loob ng isang madilim na selda, napasigaw sa galit si Celas habang pinapanood ang balita sa isang maliit na telebisyon. Ngunit wala na siyang magagawa. Ang reyna ng Panlinlang tuluyan ang napatalsik at ang tunay na reyna ng probinsya ay nakaupo na sa kanyang nararapat na trono. Ang simoy ng hangin sa Sitio Esperanza kasing tamis ng mga bulaklak na namumukadkad sa paligid. Sa kabila ng kayamanan ni Dante, pinili nilang idaos ang kanilang kasal sa mismong lugar kung saan sila unang nagtagpo. Sa paanan ng bundok kung saan ang amoy ng wild lavender ay nananatiling buhay. Ngunit hindi na to ang masukal at mapanganib na bundok na kinalakan ni Leora. Ngayon, ang malawak na damuhan ay napununan ng mga puting silya, isang altar na gawa sa mga buhay na baging at bulaklak at ang pinakamahalagang mga tao sa kanilang buhay. Nanay, ang ganda-ganda niyo po. Bulalas ni Danica habang inaayos ang kanyang maliit na basket ng mga petals. Salamat, anak. Nakangiting sagot ni Leora. Nakasuot siya ng isang custom-made Filipiniana-inspired gown na gawa sa telang pinong-pino na may mga borda ng lavender sa laylayan. Wala siyang suot na mamahaling alahas maliban sa singsing na ibinigay ni Dante. Para sa kanya ang kanyang mga anak na nakasuot din ng magagarang damit ay sapat na palamuti na.
Nang magsimulang tumugtog ang isang malalambing na kanta mula sa violin, dahan-dahang naglakad si Leora sa gitna ng aisle. Sa dulo nakatayo si Dante, kitang-kitang pangilid ng luha sa mga mata ng CEO. Sa tabi nito ay ang kanyang best man, sina Aki, Benj at ang maliit na si Sia na nagpumilit sumama sa hanay ng mga lalaki dahil gusto niyang bantayan ang kanyang tatay. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, tila huminto ang mundo. Leora, panimula ni Dante sa kanyang panata. 7 taon akong naglakad sa dilim. Inakalang ang tagumpay sa negosyo ang bubuo sa akin. Ngunit nang mahanap kitang muli na-realize ko na ang tunay na imperyo hindi tinatayo sa semento at bakal, kundi sa pag-ibig at katapatan. Salamat sa pagliligtas sa akin noon sa bundok at salamat sa pagliligtas sa akin muli ngayon mula sa kalungkutan. Napahigbi si Leora. Hawak ang mga kamay ng lalaking noon ay halos mamatay sa kanyang bisig. Dante, sa probinsya man o sa lungsod, sa hirap man o sa ginhawa, ikaw lang ang lalaking pagsisilbihan at mamahalin ko. Pinapangako ko na ang bango ng ating pag-ibig ay mananatiling kasing sariwa ng lavender sa ating bundok. Hindi na tayo muling magkakahiwalay? I do, sabay nilang bigkas. I do rin po, sabat ni Danica mula sa likuran ay kinatawa ng lahat ng mga bisita. Matapos ang seremonya, isang malaking handaan ang naganap. Hindi tulad ng mga typical na high society parties, ang kasal ni Dante at Leora puno ng tawanan, laro para sa mga bata at mga pagkain mula sa probinsya na hinaluan ng fine dining touch. Habang lumulubog ang araw, naglalakad ang pamilya sa pampang ng malapit na lawa. Binuhat ni Dante sina Danica at Sia. Habang sina Aki at Benny masayang tumatakbo sa paligid ni Leora. Tatay, dito na ba tayo titira? Tanong ni Benj. Magtatayo tayo ng bahay bakasyon nandito anak. Para tuwing gusto nyong makitang pinanggalingan ng nanay ninyo may matutuluyan tayo, sagot ni Dante habang inakbayan si Leora. Tumigil sila sa paglalakad, pinagmasdan ang unti-unting paglabas ng mga bituin. Wala nang takot sa puso ni Leora, wala nang pangungulila sa mga mata ni Dante. Ang 4 na bata na bunga ng isang gabing puno ng misteryo ay masaya nang lumalaki sa ilalim ng proteksyon ng isang amang handang ibigay lahat para sa kanila. Alam mo, Dante, bulong ni Leora habang nakasandal sa balikat ng asawa. Minsan iniisip ko, paano kung hindi kita nailigtas noon? Hinalika ni Dante ang kanyang noo. Hahanapin at hahanapin pa rin kita, Leora. Dahil sa dami ng tao sa mundo, ikaw lang ang may amoy na kayang magpauwi sa puso ko. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga bituing saksi sa kanilang simula, natagpuan ni Dante at Leora ang kanilang tunay na happy ending. Isang kwentong nagsimula sa isang sugat sa dilim at nagtapos sa isang pag-ibig na kailanman hindi na maglalaho. 5 taon ang lumipas, isang payapang hapon sa malawak na hardin ng Valderrama Estate sa Laguna. Ang dating masukal na lupain ay isa na ngayong masaganang taniman ng organic lavender at mga halamang gamot. Isang proyektong tinayo ni Dante para kay Leora na tinawag nilang Leora Sanctuary. Sa gitna ng mga bulaklak, isang matangkad at matigas na batang lalaki ang seryosong nagbabasa ng isang makapal na libro tungkol sa business management. Si Aki yon, nasa edad na 11, kinikilala na bilang The Little CEO. Sa tabi niya, abala naman sina Benj at Sia sa pag-eensayo ng archery, habang ang bunsong si Danica ay masadang tumatakbo kasama ng kanilang mga aso. Mula sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ni Dante ang kanyang mga anak. May mga bahid ng pilak ang kanyang buhok sa gilid, ngunit ang kanyang mukha bakas ng kapayapaan na di kayang bilhin ng kahit anong bilyon sa bangko. Masyado mo silang pinagmamasdan. Natatawang puna ni Leora habang lumalapit sa asawa, bitbit ang isang tray ng sariwang tsaa. Niyakap ni Dante si Leora mula sa likuran at sinandalang baba sa balikat nito. Hindi lang ako makapaniwala, Leora. Minsan natatakot pa rin ako na baka magising ako at nasa loob pa rin ako ng kuwebang yon, duguan at nag-iisa. Hinarap siya ni Leora at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi yun panaginip, Dante. At kang nandun ka man, alam mo namang aakitin ko ang kahit anong bundok. Mahanap ka lang, 'di ba? Natawa si Dante at hinalika na mabilis ang kanyang asawa. Alam mo, ikaw ang aking matapang na taga-bukid.
Sa kabilang dako, nabalitaan nila mula kay Emma na si Celas ay nananatili pa rin sa loob ng pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip matapos nitong tuluyan mawala sa katinoan habang nagsisilbi ng sentensya sa kulungan. Ang puot na tinanim nito'y wala nang puwang sa mundo ni Dante. Bigla, tumakbo ang apat na bata patungo sa kanilang mga magulang. Tatay, nanay, tingnan niyo po. May nakita kaming kakaibang bulaklak sa dulo ng taniman. Masayang sigaw ni Danica. Habang naglalakad ang pamilya Valderrama patungo sa kailaliman ng hardin, magkahawak kamay ni Dante at Leora, isang bagong halimuyak ang umaplos sa hangin. Di na lang to amoy ng lavender o ng probinsya. Ito ang amoy ng isang tahanang binuo ng tadhana, pinatibay ng pagsubok at pinabango ng wagas na pag-ibig. Ang anino ng nakaraan tuluyan ng naglaho at sa ilalim ng dapit hapong iyon ang tanging natitira ay ang pangako na isang bukas na kailanman di na muling magkukulang sa bango at saya. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Dante at Leora. Saring nakapagbigay ako ng aliw, kilig at inspirasyon. Muli, ito si Rava TV ang nagsasabing, kapag may pintong nagsara sa buhay mo, wag mong isiping katapusan na ng lahat. Minsan ang pagkawala ng isang tao ay hindi ka parusahan, kundi paghahanda. Kung iniwan ka ba ng isang lalaki, hindi ibig sabihin na kulang ka. Minsan hindi lang siya para sa'yo. May mga pintong kailangan magsara para mabigyan ka ng daan sa mas tamang tao. At balang araw may darating na hindi ka iiwan. Hindi ka ipagpapalit at pipiliin ka araw-araw. Hindi dahil wala siyang ibang pagpipilian, kundi dahil ikaw talaga ang pinipili niya. Maraming salamat po and God bless everyone.